din ng Ama kay dakila niya. Tunay na ang paghahari niya ay walang mali. Noon ngayon at kailanman sa mga tapat na kumikilala at siya'y tinatanggap, kailan may di napapabaya, kailanman. Kaya't sa inyong lahat, paghahari walang hanggan, tanggapin yung tuwiran, amay pangbabawin, maramdaman yung lubusan. Sadyang napakaraming gawa ng kalaban. Subalit, tunay na makapangyarihan ng Ama at siya ang nangingibabaw sa mga anak niyang tapat na sa kanya'y nagtitiwala at nananalig. Kaya, bawat kaganapan kung pagninilayan mo, mapagtatanto mo, ang Ama'y hindi nagpapabaya. Ikaw na anak niyang nagsusumakit, nagsusumikap na siya'y madama, makilala at mapaglingkuran, marami siyang kaparaanan para ikaw ay agawin niya kay Satanas. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, maliwanag lang ang katotohanan. Kumisan sabi, maaga kayo. Tanghali naman pala. Subalit sabi nga, ang marunong magbata, maghintay, inaabutan pa rin. Buhay ba ang Ama? At dito nasusukat ang pananampalataya ng tao. Sa mga anak niyang nakikipagtotoo, hindi nanghihinawang naghihintay. Hindi nagsasawang nagbabata. Kaya naman sa kanilang pagbabata, pagtitiis baga, nakakamtan yung marapat na kaloob niya. Saan man pong pamamaraan, may magagawang mabuti ang Ama. At ang bawat anak niyang kumikilalang tapat sa Kanya, tunay na hindi niya pinababayaan. Kumisan, talagang masasabi mo, napakabait ng Diyos. Yan nga po ang tanong ko eh. Bakit hindi ka madama ng lahat? Bakit hindi ka makilala ng lahat? Samantalang sa mga nagaganap sa buhay, bilang Apo Kunching, maliwanag po niyang pinadadama kung paano ang alagad pag may pinagdaraanan. Ako rin po nararamdaman ko yun na hindi nila namamalayan. Kung mayroong hindi nakakatulog, ako rin sabi ko, ba't ganun? Ba't di ako makatulog? Kung magbibilang tao ka, maiinis ka, mayayamot ka baga. Ngunit doon pinakikita ng Ama, kapag binago ka niya, marunong ka nang magtimpi. At yung pagtitimpi mo, yun ang nagiging daan ng maliwanag na pag-iisip. Yung maliwanag na pag-iisip, yung nagiging daan ng magandang kalooban. Ngunit bakit ayaw nga makilala ng tao ang totoo? At yan nga po ang tanong ko. Alam niyo po, habang nagtatanong ako, may nag-text po sa akin mula sa Hebreo. At nang basahin ko, isang pasyente po yun eh. Laging mahilig po yung sa akin ng mga verse. Mga verses po sa Biblia. Lagi niya akong pinahagdan na sabi ko naman ay, pagpatuloy mo yan anak, ang pagre-research, kumbaga, pagpatuloy mo, saliksikin mo ang katotohanan, sabi ko sa kanya. Sa Facebook, lagi din siyang nagbabasa, tapos mahilig po siyang magpadala sa akin, saliksikin mo. At tunay nga po, kapag ikaw ay hindi nagmalaki sa kapwa mo, na sino ka, ako, pahahaddan mo pa ako eh, alam ko na lahat yan. Hindi pwede po yun. Tatanggapin mo pa rin dahil malay mo doon sa ginagawa na yun ng kapwa mo, may magagawa sa iyo, di ba? At isang maliwanag na patutuo po ngayon, sapagkat habang marami akong pinagninilayan, mga kapatid kong mga alagad, mga lingkod na nagsusumakit, nagsusumikap, na talagang gustong makasunod, makatupad, pero may pinagdidalisay ba? Mga pinagdadalisay na pinagdaraanan, pagkatapos yung mga kapwa mo na napakagaan lang ng ginagawa nila, napakagaan lang ng kanilang dinaraan, kasi dami pang reklamo. Alam niyo po, eto po ang
nahatid niya. Hinanap ko ngayon sa Biblia. Kasi ito lang po ang nakalagay eh. Sabi niya, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Yun po ang text niya sa akin. Kung magmamatwid po ako, hindi ko pwedeng sabihin niyang banal na ako. Pero mula nung maglingkod ako, yun ang iniyak ko po. Sabi ko, Panginoon, alam mo yun, mula nang maglingkod ako, pinagsumikapan kong umiwas na sa mga bagay na makapagbibigay kasalanan sa akin. Hindi na ako nagtutungo ng mga ganito. Talagang bahay, gawain, dambana na lang po. Minsan talagang nakakulong na lang ako sa kwarto at wala nang ginawa kundi magtala ng message sa kung kani-kanino na pahayag yung dinadatal niya. Katapos ba't ganito pa? Dumating po yung hindi ako matulog. Pala, gusto kong tawagan si kapatid na Marisa, sila rin hindi natutulog. At nagkaalaman lang po nung napatotohanan yung pandama ko na totoo, kaya lang po hindi ko ginawa. Siguro kaya nga po ako nahirapan dahil hindi ko tinupad eh. Kasi may mababasa ko, hindi ko pinorward sa'yo eh. May text pong ginawa ang Espiritu, pero nag-alinlangan po akong ipinorward ko sa kanya at isinave ko na lang po. Kung hindi ko pa nabura, mababasa ko. Kasi po doon sa mga pinagdaraanan, pagkatapos po ay ito. Sabi ko pare-pares lang ng mga pinagdaraanan. Siyempre, hindi kami banal at ang pamilya namin ay hindi banal. Tao, ano? Minsan dumarating yung aagawin ka. Aagawin ka talaga, marami kang pinagdadaanan. At ito po. Sabi ko, Panginoon, bakit yung mga walang sala na yun ay pinahintulutan mong masaktan? Halimbawa, yung mga walang kamuwang-muwang pa. Anak, di bagat nakatala sa aking banal na aklat, yan po ang dinatan niya. Ako ay nagpaparusa hanggang sa ika-4 na saling lahi. Kung minsan, halimbawa, yung nagpapakabuti siya po ang nahihirapan at alang-alang doon sa mga tinutubos niyang makasalanan. Tulad ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya, anak, habang dinudulog ko po sila, na nawala ng signal, pinatungo ako sa adoration, at habang nananalangin pa yung nabutan ko doon, hindi ako po ay naghahanap ng signal, katapos nagkaroon na po ng signal, ba't nakapikit po akong ganyan? Kalod ako. Kasi hindi naman po ako sa rebulto tumititig eh. Kapag ako po ay lumuhod at nanalangin, nakahawak man ako sa kamay ng rebulto, ang espiritu po niyang damang-dama ko at sinasabi ko, Panginoon, sa pamamagitan lamang ng iyong larawan, ng iyong inukit na kahoy na ito, nakakahawak ako sa iyong mga kamay, sapagkat di kita mahawakan. Patuloy mo namang patibayin ang aming kalooban. Biglang nabitawan ko po yung kamay ko at gumanyan po ako sa dibdib niya. Alam niyo po, may nahawakan akong, sabi ko magalasga, parang magurol. Ay, pinadilat ang mata ko, yung pala yung sugat niya. Anak, wala pa sa ganito man lang sa dinanas ko. Ang dinadanas niyo, naiyak po ako. Sabi niya, ito sugat na ito na tumutulo ang dugo sa dibdib ko. Isa lang yan. Ikaw anak, hindi mo pa dinanas ito. Kaya lumaban kayo. Labanan yung mundo. Labanan nyo ang tao.
hindi para makipag-away, kundi gapiin niyo yung masama sa kanilang katauhan. Huwag kayong magpagapi. Alam niyo po, sabi niya, kung may taong masamang umaalipin sa inyo, at kayo'y aalipinin at aagawin, huwag kayong paagaw. Huwag kayong patalo. Panaigin niyo'y ako. Ang kailangan, ikaw ang mangibabaw, yung kaloob ko, huwag sila. At kung ako ang pananaigin mo, anak, ako ang mananalo sa iyo. Hindi ang tao, hindi ang gawa ni Satanas. Yun po, pagkatapos, gusto ko sabihin, di ba kapatid, kapag may mga pasyente nakaratay, nagtutungo ng dambana, kapag ginusto ng ama, umuuwing naglalakad, di ganun din ang gawin nyo sana, pero hindi ko po mabigkas dahil ayoko pong masabi ng kapatid ko na ba't pinangungunahan ko, alam naman nila, pero bilang apo kong Ching, nasa kanila'y nangumuno, gusto ko pong bigasin pero hindi ko po binigkas. Alam niyo po, sa kanila pinabatid. At text, pagkatapos namin nag-usap, Apo, punta na kami ng dambana. Kasi po, dyan kami huhugot ng lakas. Purihin ang ama, sabi ko, talagang siya na naman ang nangusap. Kaya lamang, hindi ko po minsan itinutuloy. At yun ang pinaghihirap ng damdamin ko kuminsan. May makikita kang nagkakamali, dahil para wala na lang usapin at hindi ka magsasalita, tatahimik mo yung pera. Ako po nahihirapan. Ang sabi niya, anak, ituwid mo, itama mo. Pero paano nga po makikinig lahat ng tao? Lalo na kung may taglay, kumisan yung iba. Pananaw nila sa sarili nila, mabait na sila, mabuti na. Alam niyo po, kahit na isang kulisap na maliit, gusto ng ama, tunay na mawala iyon na nagngangat-ngat kumakain sa iyong balat. At huwag kang madungisan, marumihan. Ano po ibig sabihin? Kahit ikaw tao, bilang palagay mo sa sarili mo, wala ka ng mali, wala ka ng kasalanan. Sa nakikita ng amang meron pa, gusto niya itama yun. Ngunit ang tao namang masama ang isip at damdamin, kapag iyon ay sinabi mo, hindi kayang tanggapin. Sapagkat palagay nila'y mabuti sila at mabait. Kaya naman po, simulan natin itong sa Hebreo. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwasan natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang itiniis niyang paglaban ng mga kasalanan sa mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo. Di po ba? Akbang-akma sa pangungusap niya kanina. Ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan. Diyos, na inyong nasumpungan, nalimutan na ba ninyo ang pangaral sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang magpapalakas ng loob ninyo? Anak, ito na nga po yun. Huwag kang magwalang bahala kung itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghihinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang tinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y naari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid
na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman at dahil dito'y ginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inakala nilang mabuti. Ngunit, tinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal, tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo matutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkaraan iyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. At yan ang mahirap kong tanggapin ng mga tao. Yaong pagtutuwid na akala nila'y tama na sila. Na maliwanag niya ang sinabi ay ito, anak, kung ang pumapasok sa isip mo'y masama, hindi ako yaan. Kung ang nararamdaman mo'y puot, galit, hinanakit, pagdaramdam, hindi rin ako yaan. Ngunit kapag ang nararamdaman mo ay pagmamahal, ako yaon. At kapag ang pumapasok sa isip mo'y mahalin mo si Juan, patawarin mo si Petra na nagkasala sa iyo, ako yaon. Ngunit habang nagbibigay galit, hinanakit, pagdaramdam, at masamang loob ang sa damdamin mo ang pumapasok, hindi ako yun. Kaya't ito ang aking nais patayin. Kaya't kapag kayo ay aking tinutuwid, inyong pakinggan. Katulad ng halimbawang kayo may karamdaman. Kapag nararamdaman ninyo ang puot, bakit kayo nagkasakit? Ang hinanakit, bakit kayo nagkasakit? Hindi akin yan, anak. Yan ay tinatanim sa inyo ni Satanas upang kayo mapuot sa akin. Upang kayo magdamdam sa akin at lumayo kayo sa akin at huwag kayong sa akin ay manindiman ng taimtim. Manalangin ng tapat, sapagkat maiinis na kayo. Diyos kitang tinatawagan, bakit ako nagkaganito? Diyos kitang pinaglilingkuran, bakit mo ako ginaganyan? Kapag nagkakaroon na kayo ng hirap, mayroon ng mga balakid sa buhay nyo, huwag niyong isipin pinababayaan ko kayo. Kundi ang isipin nyo, maitatawid nyo yan dahil kasama nyo ako. Sapagkat, hindi ko niloob na ang mga bagay na nasa inyo ay mawala upang galitin ko kayo at mawalan kayo ng pag-asa. Kundi niloob kong ito ay mawala sa inyo upang hanapin nyo akong magpupuno ng anong kulang ninyo. Kaya't habang hinahanap nyo ako, nararamdaman nyo ako. Ngunit habang nagkakaroon kayo ng pagdaramdam, bakit ganyan ang buhay nyo, hindi nyo ako malalasap kailanpaman. Anak, marami ang nawalay sa akin, anong ginagawa nila? Nang dahil sa kagustuhan nilang kumita, kahit na ang masamay gagawin na. Upang makamtan nila yung gusto nila sapagkat akala'y hindi ko pinakikinggan sila. Ngunit ang hindi nila alam, tinitingnan ko lamang ang kanilang pananalig sa akin. At kung magsusumakit, magsusumikap sila sa matapat nilang pagtupad at sa matindi nilang pananalig sa akin, ako'y mahahabag at pagdakay gumagawa ng paraan. Sa hindi nila namamalayan, itinuturo ko. Kaya nga't may nagigitla pa, aba, kahiwaga naman ang buhay ko. Nagtinda lang ako ng candy. Bakit kumita ako ng ganito? Alam mo, kasi yung aking suki, pinairam ako ng puhunan. Di bagat gayon? Ganyan, anak, ang tapat sa akin. Kaya, kung kayo ay nasasakitan ako, ngunit gagawin ko yon para tumatag tumibay kayo. Hindi para gupuin ko at mawalay kayo sa akin. Kaya sa tuwin na ito ang iyong pakinggan, ang aking panawagan at damhin mo ang aking kalooban. Mga mahal, kay buti ng Ama, napakadakila niya. Kapag sinabi niyang, anak, bumangon ka, bumangon ka. Huwag kang mga tuwiran, huwag kang magdahilan. Huwag mo sabihin, hindi ko kaya, nanlalambot ako. Huwag mo sabihin, hindi ako tutupad, galit ako. Huwag mo sabihin, hindi na ako tutupad sapagkat ayaw ko na. Kundi ang sabihin mo, opo, sumunod ka at kasunod mo ako. Buhay ba ang Ama? Kaya ito po ang napakahirap unawain ng tao. Sapagkat taong-tao ang pangunawa.
ang nasa kanila'y isip na masama. Kaya naman, kapag sinabing, patawarin mo na siya, nagkasala siya, hindi, puro na lang ba ako magpapatawad? Daisy, hindi na magpapatawad. Hindi, puro na lang ba ako mag-uunawa at ako hindi naunawain? Hindi akin yan, anak. Sapagkat ang sa akin, magpatawad ka, patatawarin kita. Magparaya ka at pararayain kita. Magmahal ka at mamahalin kita. At gagaling lahat ang sugat na dulot sa iyo ng mga pait na naranasan mo, ng mga sakit na dinanas mo, sapagkat ako magpapahilom nito at ako ang magpapagaling na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang suma sa akin, iniisip ang aking gawa at salita, hindi ang kanyang kapwa. Ang suma sa akin, ang tinatawagan niya ay ako man din. At habang ako'y tinatawagan niya, ako'y nakikinig sa kanya. Mga mahal, sadyang mahirap iulat ang may sariling katwiran. Ang may sariling damdamin at may sariling dahilan. Subalit kung tatanggapin ang dahilan ng Ama, ang katwiran ng Ama, ang kalooban niya, walang mahirap tumanggap sa kapwa niya. Sapagkat ang Ama, ang nais niya, mag-ibigay. Buhay ba ang Ama? Tulad ng isang anak na kapag sinabi mo sa kanya, anak, huwag kang makulit, lalong nangungulit. Di ba naiinis ka? Anak, kung galawin yan, lalong ginagalaw, hindi ba't maiinis ka? Gayon din ang Ama. Kapag sinabi niyang, anak, magbago ka, ngunit hindi ka nagbabago, daratalang takdang maiinis din siya sa iyo. Kaya ang nais ng Ama, kapag sinabi niyang, magbago ka, kilalanin mo ang katwiran niya, hanapin mo ang salita niya, mananaig siya sa iyo, at mangingibabaw ang paghahari niya sa buhay mo. Mga mahal, hindi kaya ng tao. Maliwanag na hindi kaya ng tao. Ngunit ang Ama na may kakayahan at kapangyarihan ay kaya niyang gawin ito sa bawat isa. Kaya't ibinigay niya ang Espiritu Santo upang ang walang kakayahan ay magkaroon ng kakayahan at ang hindi kaya ng tao ay makaya ng Espiritong tinanggap ng tao na siyang magbibigay kaparaanan upang ang kakayahang yaong tutuparin ng mabuti ay magawa niya alang-alang sa tinanggap niya at alang-alang sa pagkilala sa Diyos Ama. Mga minamahal, tuwirang sasambitin ay kabutihan at ikabubuti. Subalit sa hindi mabuti ang damdamin, magiging labag at magiging sakit ang dulot. Kaya nga't ang nais ng Ama, ang dulot kong mabuting loob sa inyo ay tanggapin at kamtin nyo, at ang dulot kong kabutihan ay mararamdaman nyo. Ang nais ko'y maging ganap kayo totoo sa akin, mga anak, sapagkat ako'y tapat at hindi talusirang nilalang, kundi ako'y ang Diyos na inyong tinatawagan na tapat kailanpaman. Kaya't sa pagsusumamo at panambitan ninyo, ako'y nahahabag sa nagpapakatotoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila, na antala man ang gawain mo, ngunit di niloob mo, hindi may datal ang nasa mo. Kundi bagkos ang mga may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, yamang ang katotohanan ng iyong nilahad. At kung titigibin nila ng galak ang kanilang mga puso, matitigib ka ng kaaya-ayang damdamin ang bawat isa. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Lahat ng panukala mo'y tama. Lahat ng iyong gawa ay nasa kabutihan. At tuwirang kung kakamtin, bubuti nga ang iyong mga anak. Subalit wika mo nga, mahirap salain.
ang malikabok, ang mabuhangin, at madamo. Kaya't nililiglig mo upang ang matimyas ay maitabi mo. Kaya't patuloy mong binibigay ang mga aral na totoo, mga salitang magbibigay buhay at liwanag ng kaisipan. Sa gayon, ang bawat totoong tumanggap sa iyo, siyang makukuha at mapipili mo na itatahan sa kaharian mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Palay man na giniik kung maraming kuyagot, hahawiin mo na ito ng kamay at itatahip upang sa gayon matabi ang mga ipa at ang sungot-sungot. Doon mahahawi ang matimyas at iyong may bubukod. O aking Ama, tunay na ang salita mo ay tapat kanino man. Patuloy mong mahalin, ibigin ang sino man. Patawarin sa pagkukulang, mga kalabis at kamalian. Patuloy mong pagbatahan at huwag panghinawaan ang pagdatal ng iyong kalooban sa bawat anak mong tatanggap, ika'y makakanta. Doon ang paghahari mo'y patuloy na lalaganap dito sa daigdig sa iyong mga anak. Espiritong hindi nila nakikita, ngunit nagpapadama sa bawat tatanggap, tuwirang ikaw ang mangingibabaw sa lahat. O aking Ama, tuwiran nga ang sinambit mo, mapalad ang kikilala sa iyo. Batahin mo at huwag puspusan ng sa katauhan ng mga ginagamit mo upang sa gayon patuloy mga tibay na mapalaganap ang mga gawa salita mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Hindi ko na po ako ang nagpatuyo ng buhok. Sabi ko, ala, bayaan mo na yan. Sige. Sabi ni kapatid na nene, Apo, halika po yung kapatutoy. Hindi na ako. Makakaantala pa. Bayaan mo na nga ako yan. Ano po? Tahe. Anak, niloob kong basa ang iyong buhok sapagkat upang iyong sambitin ito na aking idaratan. Ang inyong buhok, pit-pit. Tama po ba? Nakapit-pit sa inyong ulo. Pag natuloy, buhaghag. Pagbasa, likom na likom. Tama po ba? Tipon na tipon. Ganyan, anak, ang puspos ng espiritu. Kapag nasa buong pagkatao at ako mismo, likom ang ugaling mabuti at walang sasambulat na liligwak na masamang ugali ng tao. Buhay ba nga, Ma? At subukan mo, anak, na naligo, masarap, presko. Ganyan, anak, ang pakiramdam ng aking napaghaharian. Preskong pakiramdam, buong katauhan. Oh, tama po ba? Sinong naligo ang hindi na preskuhan? Wala. Kapag hindi ka na preskuhan, siguro talaga nakaratay ka na lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, habang ikaw ay malakas, kapag naligo ka, lalo na yung malamig, ano? May yung pinaligo mo. Yung galing sa poso. Masarap ano po. Pag maligamgam, pag-aralan po ninyo, di pinaliliguan ng yelo. Ang yelo habang binubuo sa iyo, parang ang lamig-lamig, pakiramdam mo, no? Pagkatapos mong naligo, mainit. Parang humawa ka ng yelo, pagkatapos na nadurog, ano ang pakiramdam mo? Ay, talagang parang maninigas ang kamay mo sa lamig. Pagkatapos, init ng mulab, ano po? Mainit. Ganun po. Hindi naman po lahat ay binabanyusan ng mainit, ng maligamgam, ng may yelo. Iba-iba, ano po? Wala pong nakakaalam niyang kundi siya.
Kaya kung ano sinasabi sa inyo, sumunod po kayo. Sapagkat alam ng Diyos na makabubuti yun, hindi makapagpapahamak. Katulad po kanina. Kaya po, nagkaganito lalong yung pong pamangkin ko ragasaang parang talaga tuktok bilis. Ako po nagbabasa ng Biblia. Sabi ko, pasok. Ay, ganun pa rin. Ikaw pala. Hindi. Kasubali ko lumabas ka, anak. Sabi sa akin, silipin mo. Kung pala kargan niya yung anak niya. Nakalungang putlang-putla. Ha? Sabi ko, yung takbo ko na yun. Dali mo sa banyusan. Sabi ko. Ayun po, pinanyusan. Una, hilamos lang hindi pa gumaganyan pa siya. Sige ka ako anong damit. Binubusan ko na pong diretso at pinainom yun ng tubig doon. Purihin ang ama, nilabas niyang maayos at kumakain. At alam niyo po, kung ba't ako nagtitibay, yung po mga senaryo na yun ang nagpapatatag sa akin. Paano kung sa dating buhay kong napaka-nervyosa ko? Paano kung sasagip nung kapwa ko? Binalik sa aking gunita nung panahon na 2 taon yung anak kong pangatlo, natulog lamang po. Nung paglabas namin ng kwarto, bumabagsak ng walang hangin. Tapos, hanap na kami ng, wala po yung sasakyan. Nag-tricycle kami. Habang daan, maiyak ako. Kung saan ko alam na tatakbo yung anak ko, hindi ko alam kung saan ko hospital, kung saan. Pero ngayon po, maliwanag yung isip. Malinaw na malinaw, gawin mo yun anak, eto gawin mo. Matibay sa akin, sa mga pinagdaraanan ko, na kapag dumaratan, hihina, na parang gusto mong sumuko dahil dami mong tinatawid. Pero bigla pong idadatal ng Espiritu yung mga hiwaga. Kaya, ano pipiliin mo? Pagkatao o ang Diyos? Mga mahal, mari nga pong sabihin nyo, ikaw yun na po kunsing, kaya nakapagtitibay ka. Oo po. Totoo po. Ngunit kayo man din, maaring maganap sa buhay niyo ang hiwagang ginagawa ng Diyos na pinatutupad sa katawan ko at sa inyo po mga nakikinabang kung magiging tuturin po kayo. Katulad ng sa dating buhay, pag hindi nakatulog, masakit ng ulo, masakit ng batok, naiinis na, ayaw mong maingay, sisigaw ka na, sasabihin mo, pagtitigil na kayo, para kang dragon. Pero alam niyo po, hindi ka man nakatulog, mag-uumaga na, talagang kita kong siguro po kung may iniisip kayo, wala po akong iniisip. Sapagkat pagkatapos ng gawain, anong oras na? Sagot ako ng mga cellphone, nagkausap kami ng sabi ko sa kanila, silipin ko lang ang mga nagbibigil. Sinilip ko, mayroon ako nangangati dito. Sabi ko, anak, kuha mo nga ako ng aksiban kay Tita Cecil mo. Nilagyan ko, nawala. Pagkatapos po, hihiga na ako, ngunit may dinadatal na mensahe. Itinala. Sabi ko, ama, kung kalooban mo po, kasi tamad na akong pumanik sa anak ko, sabihin ko, anak, huwag mo papatayin yung wifi. Hindi po niya papatayin kung talagang kayo po ito. Sige, tala. Hanggang sa napasok lahat. Facebook. Nang matapos na, nung oras na, pupuka ako mag-11. Sabi ko pa naman, maaga akong tutulog at maagang gigising, maaga ang gawain. Aba, may sinagot na naman po ako sa Skype. May sinagot sa Viber. Alas 12 na. Sabi ko, ay, Diyos ko po. May tumawag.
mag-alaw na. Ay, Diyos ko po ka ako. Hanggang mag-alas 2 na, alas 3, mag-alas 4. Panginoon, patulugin niyo naman ako. Alam niyo po, dinalihit ako ng napakalagkit na laway at ubon-ubo. Gusto kong tawagan si kapatid na Per. Tinext ko, kapatid, laban. Hindi tayo pababayaan. Pero alam niyo po, yung masasamang espiritu, wala namang iniintay dyan, kundi yung kwento mo Pero yung mabubuting espiritu, sabi niya, anak, ako lang nakakalam. Akong bahala. Buhay ba ang Ama? Kaya, bakit nga po, hindi ko naman kayo pinipilit. Pero ang totoo po nun, kaya ako'y lumalakas, lumulusog, lumalakas ang katawan ko, pag nakaharap na ako ng dambana. Sapagkat sinabi niya po ito sa akin, itong dambanang ito ay pupuspusin ko ng aking espiritu. Sapagkat hindi ikaw ang nagpagawa nito, kundi ako, Constancia, at gumamit ako ng tao. Totoo naman po yun dahil wala akong papagawa. Kaya yung totoong tao, makakadampo po dito. Ngunit yung nagpupunta rito at may lamang isip, may lamang pusong iba, mayroong hindi gustong makita, mayroong gustong ayaw kaharap, ay hindi po mapupuspos. Buhay ba ang Ama? At yung mga totoong mensahe po, na totoong dapat ay pagnilayan mo para matanggap ng puso mo, kung may laman ang puso mo at may laman ang isip mo, bumabalandra. Lagi nyo pong sasambitin, Panginoon, ako'y tulungan mong makaunawa. At lagi nyo pong tatandaan, kapag may pumapasok na hindi maganda sa isip, ay hindi na po ang Diyos yan. At kapag may nararamdaman kayong hindi maganda, sa damdamin nyo, hindi na rin ang Diyos yan. Di dapat pagnilayan, di po ba? Kaya, mga kapatid, katulad ng tumawag sa akin na sabi niya, ako, tinapat na ako ng doktor ko na wala na silang magagawa. Kalat na daw po ang cancer ko. Di po ako makapunta ng dambana sapagkat di ko na po kaya. Alam niyo po, pagkatapos naming nag-usap na dinulog ko, mahabag siya, kaawa niya, at huwag niyang paintulutang siya ay mangirot. Mahabag siya. Di ko at tumutululuha ko. Dahil kung hahabagan niyo po yung nakikita niyo naghihirap. Subalit kung matigas ang puso niyo, paano niyo pong kahahabagan yung kapwa niyo samantalang matigas ang puso niyo? Sabi nga ng Panginoon, hindi naman ako nagkasala at wala akong sala, pero tinubos ko kasalanan ng makasalanan. Paano mo sasabihin, anak, na ako'y nasa sa iyo kung hindi ka marunong magpatawad? At yung pagpapatawad mo'y may hangganan. At alam niyo po, hindi naman ibibigay ng Ama. Maliwanag na po sinabi. Hindi bibigay ko, anak, hindi ko ibibigay ang hindi nyo kayang gawin. Kaya ako sinabing, patawarin mo yung kapwa mo na yan, alam kong mababalang ang kasalanan niya sa'yo. Alam ko, anak, na hindi yan tulad ng ginawa sa akin. Subalit mga tuwiran ka kay Ina. Sumagot ka kay galing. Yan po ang tao. Paanong kakamtin, tatamuhin? Sige, pagnilayan niyo po. Mapalad kayong malalakas ang katawan, nakakalakad, nakakahakbang. Yung nagpapakasamo, nagsusumamong bigyan ng konting lakas ng katawan at walang kirot na maramdaman. Yun po ang alalahanin niyo. Hindi nga ninyo ganang maunawaan ang aking sinasabi sapagkat hindi kayo yaon. At hindi nga ninyo dahil hindi nga kayo nahihirapan. Subalit kung mararamdaman nyo ang nararamdaman ko,
at mababatid nyo ang batid ko, sasabihin nyo, patawad Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Aking Ama, sadyang mahirap nga, ngunit magaan mong magagawa sa mahirap magpatawad. Kaya't gawin mong puspos ang kanilang damdamin at magliwanag na ganap ang isipan upang magawa na nga ang lahat ng gusto mong maganap at magliwanag ang diwa ng lahat. Sapagkat kung paano nasasakitan ka, nasasakitan din ang aking espiritu. Gayon din ang mga ginagamit mong nagpapakatotoo. Kaya't kung paano iisa tayo, pag-isahin mo ang mga damdamin ng bawat isang anak mo at ipagkaloob mo ang tibay at tatag upang kanilang mapagtagumpayan ang lahat ng dapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kayo po ba'y masaya? Sabi ko kanina, hindi na ako lalabas. Pero hindi niloob ng Panginoon, hindi ako lumabas. Totoo po yan. Sabi ko, pasasabi ko kay kapatid na Marisa na umuwi na kayo at ako'y sa Valenzuela na lang maglilingkod. Pero hindi ko po kayang tutulan ang aking damdamin. Sapagkat pag hindi ako sumunod, mahihirapan po ako. Yun ang di nyo alam. Kaya dito napapatutuhanan na hindi po masamang espiritu ang maalipin sa amin. At hindi kami magpapagamit sa masamang espiritu. Kaya nga nahihirapan ako dahil sa pan Yun ang di nyo alam. Ang daming pinakikibakahan, linalabanan. Kapwa mo gagamitin ng Satanas para sa'yo. Pag-iisipin ng masama para mag-isip ng hindi maganda sa'yo. At yan ngayon ang pakikibakahan mo kung paano mo haharapin yan, kung paano mo pa rin tatanggapin kahit na gano'n ang ugali. Alam niyo po, kung alam niyo lang, napakahirap pakibakahan ng ugali ng tao. Napakahirap labanan ng ugali ng taong makasarili. Alam niyo po bang may taong makasarili? Ang alam lang yung damdamin nilang nasaktan, pero hindi nila alam sila rin nakasasakit ng damdamin. Buhay ba ang Ama? Dapat para hindi ka maging matigas ang loob, tingnan mo kung ikay walang nagawang mali. Hindi naman porke ikaw ay, alam mo, mabait ka na nga totoo. Hindi ganon. At alam niyo po, kung naririnig niyo lang ang pangungusap ng Espiritu, anak, magalit man sila, sabihin mo, sapagkat ang tatanggap at maitutuwid ko'y akin. At ang hindi tatanggap at magagalit sa iyo, hindi akin. Buhay ba ang Ama? Kaya naman po ako minsan pinaghihirap ng loob mo yung may sinasaalang-alang ka, pipigilin mo ngayon. Ay tulad po noon, pinigil ko. Teka, gaano ba yung mga, halimbawa, sa isang maghapon, ang dumulog sa iyo'y 20. Yung 20 na yan, paano mo yan bahaginan, pakikibagayan? Paano mo makikita ang katapatan at katotohanan ng tao pag matagal mong nakasama? Tama po ba? Subalit pag sandali-sandali lang, di mo makikilalang ugali niya. Kaya po, tayong mga matatagal nang nakikisa at nagsasama-sama, maging totoo na po tayo.
Maging totoo na po tayo, wag na po tayong merong pang hindi gusto at merong pang gusto at merong pang ayaw, merong pang... Ewan ko lang. Ano po? Eh, bahala po kayo. Basta ako sapat na nasabi ko na yung para sa Ama. Kung ayaw pa rin po ninyong makinig at ayaw niyong pakinggan, ayaw niyo pong sundin at ayaw niyong tanggapin, wala na sa akin ang kasalanan. Basta't nagawa ko sa akin, ang mahalaga, kanina ayaw ko lumabas, subalit lumuwal ka, Constancia. Lumuwal ka. Kaya naririto po ako. Sapagkat inuulit ko po, sinabi ko na po ito sa inyo, kung hindi po mararamdaman ko't walang atas, hindi ako lalabas. Kaya kapag nanaig ang aking pagkatao at ang pagkatao ko, ang pananaigin ko, hindi niyo ako makikita sa dambana. Kaya wag po sabihin ng tao na nagbilang tao siya, tao yung pagsasalita niya na yon. Sapagkat alam ko po, pag nagbilang tao ako at dinaya ko sarili ko, ako rin ang mahihirapan at parurusahan. Bakit di ko gagamitin ang kaloob sa akin? Yun ang aking gamitin, yung pagsuri na yun. Kaya, yung tao isip ng ganon, siya ang nasa pagkatao. Hindi ko. Buhay ba ang Ama? Mahal, napakabuti ng Diyos. Subukan po ninyong huminga ng malalim, hinga ng malalim. Masarap po ba? O kapag humihinga ka ng malalim at parang may nagbabara, masarap po ba yon? Hindi. Mahirap ano? O sige po, hinga pa ng malalim. Tandaan po ninyo, dahil mahal kayo ng Ama, kaunting pagkakamali, gusto niya'y maitama pa. Karampot na kasalanan, gusto niya'y mahugasan pa. Maling pag-iisip, gusto niya'y malinis, maging mabuti. Maling damdamin, gusto niya'y mabuhay, ay pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan. Yan ang Diyos. Ngayon, kung ikay magbibilang tao at taong pag-iisip at damdamin ang pairalin mo, hindi mo siya doon. Sabi mo ang Diyos, hindi mo siya kilala. Hindi mo masasabing doon siya. Sapagkat kaya kapag nasa Kanya ka, kahit harap mo, kahit sinong kausap mo, kahit sinong kasama mo, patag. At tandaan po ninyo, kung ang damdamin bilang tao ang ibibigay na lamang, hindi na talaga ako lalabas. Hindi na po. Ngunit salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, Panginoon, ayaw kong sayangin ang pagtitiwala mo. Ilang taong kong binata, nagsilakit, nagsipag-asawa, at nagkaapo ako. Pagkatapos kung kailan ba ngayon, tsaka ako sasayangin, katanga ko naman. Yan po ang nasabi ko. Kaya sabi ko, agawin mo ako, huwag mo pong panaigin ang pagkatao ko. Bakit po? Sapagkat kumisan may mga dinadatal na iba-iba. Para kang pumikit ka. At kapag ang Espiritu ang nasa sayo, ang dami mong pangitain mapapakita niya. Kung may pangitain kayo, ngunit kung wala pa, hindi nyo po magagawa yan. At alisin mo yung pangitain na yun at magbilang tao ka, ang daming papasok ding masasama sa'yo. Pag nanaig yun, patay ka na. Talo na ang Diyos sa'yo. Ang nanaig subukan po ninyo, itaga nyo sa bato. Hindi po kayo binibiro. Magsuri po kayo at magnilay. Itaga nyo sa bato. Kung may pangitain kayo, puspos kayo ng Espiritu, pumikit po. At lahat ng mga mabuti idaratal ng Diyos. Ngayon, inalis niya na. Siyempre, hindi ka pa patay, hindi ka pa banal, hindi ka pa anghel. Nandito ka pa sa lupa, tao ka pa. Nagbilang tao ka ngayon.
Tinanggap mo ngayon, pumasok si ganun, si ganun, si ganyan, si ganyan, si ganyan, si ganun, ano, at nanaig ang pagkatao mo. Tingnan ko lang kung hindi ka maging masama. Sumayin yung kapayapaan. Kaya nanaig yung pagkatao mo na wala na yung mga pangit tayong maganda at sinabi ng Espiritong Banal at nadaig na nung masama. Kaya tumatawa si... Sino tumatawa? Anong sabi niya? Nanalo ako. Ngunit, salamat sa Ama, tumulo ang luha sa kanan. At ang sabi niya, Constancia, pinatulo ko ang luha sa iyong kanang pisngi upang patotohanan ko sa iyong ako'y lumuluha sa tuwing tao'y nakikita kong sa'kin nalalayo at nagkakasala. Bakit di nila madama? Ako'y totoo sa kanila. Mahal na kapatid, wala naman kayong bayad para ako ay manalumpati dito at tutuin ko kayo. At kailanman ay hindi ko gagawin ito kung ganang kathang isip ko lamang. Ngunit kung totoong may espiritu kayo ng pangunawa, buklatin nyo sa banal na aklat. Makikita nyo lahat ng hirap, ang sakit, kung paano ituwid ang tao mula sa unang tipan hanggang sa bagong tipan. Buhay ba ang Ama? At natal sa akin, alam mo ba gaan? Hindi sapat ang sabihin ng tao, paladasal ako, palasimba ako, palabigay ako. Natatarok ko ang isip at damdamin ng tao, nalilirit ko. Kaya, ang nais ko, anak, maging tapat kayong lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, malubos ang inyong galak, magliwanag kayong ganap, mapapalad kayong mga pinatighaw sa kabuhayan at nanagana, at ang mabuting isip at damdamin ay nasa sa inyo. Kilala nyo ang Ama, nadarama nyo ang mga kinikilala nyo at tinatanggap siya. Hindi lamang dito sa lupa kayo magigalak at masisiyahan. Maging sa kabilang buhay, tatamuhin nyo pa ang buhay na walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Isang araw nga lumapit sa akin ng isang nagpaalam. Sabi niya, Apo, hindi po siguro makakadalo ng gawain kasi nakikipunta po kami dun sa tingnan nyo nga po yun, napaka-conscious niya sa sarili niya, masyado siyang mapagpahalaga, lagi po siyang jogging. Pero nakita ko, sinabi na kako yun na espiritu. Diba? Kahit anong gawing jogging ng tao, hindi ka nang magpapasiglat, magpapalusog. Sapagkat kapag ginusto ng Ama, walang magagawa sa lapi mo. Kapag binawian ka ng buhay, sabihin marami kang pera. Kapag ginusto ng Ama, wala kang magagawa ito. Kaya, mapapalad ang hinanap ang matuwid at tinahak ang tuwid at hindi nagpalibang at naaliw sa ano paman, kundi kinilalay Ama, tinanggap sa puso, naghari siya ng ibabaw ang pangunguna nila. Diyos Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya nga tao, pakatandaan ninyo, ganang kuntsing na pagkatao, hindi mawiwika ito,